Ang huling piraso ng ensaymada. Ito ang maliit na gantimpala ni Arabella Reyes para sa sarili. Isang paraiso ng lambot, tamis, at alat ng keso na nakatago sa loob ng isang maliit na brown na paper bag sa tahimik na sulok ng pantry ng De Villa Prime Holdings, kung saan walang matang mapanghusga, malaya niyang ninamnam ang bawat kagat. Ito ang kanyang munting rebelyon, ang kanyang sandaling kapayapaan sa gitna ng magulong mundo ng mga deadline at ng malamig na titig ng kanyang si Liam De Villa. Isusubo na sana niya ang pinakahuling piraso, ang bahaging may pinakamaraming mantikilya at asukal, nang marinig niya ang dalawang boses mula sa labas ng pantry. Pamilyar ang mga iyon. Ang isa ay kay Minda, ang isa pang sekretarya mula sa accounting. Ang isa pa nanigas si Ara nang makilala ang may-ari nito. Si Sir Marco Imperial, ang pinsan ng si. Seryoso, Marco, bakit ba kasi siya ang kinuha ni Liam na executive secretary? Tanong ni Minda, may halong pagkaintriga sa boses. Narinig ni Ara ang mahinang pagtawa ni Marco, isang tunog na nagpatindig ng balahibo sa kanyang bato. Ewan ko sa pinsan ko. Baka kailangan niya ng literal na pader para harangin ang mga ayaw niyang kausapin. Tingnan mo naman, parang balyena na sumadsad sa opisina. Balyena. Isang salita. Ngunit para itong isang matulis na punyal na bumaon ng diretso sa puso ni Ara. Biglang nawala ang tamis ng ensaymada sa kanyang panlasa. Ang kaninang masarap na tinapay ay tila naging abo sa kanyang bibig. Nanigas ang kanyang kamay na natiling nakaangat sa ere, hawak ang huling piraso ng kanyang munting kaligayahan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata at isang pamilyar na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Hiya! Isang pakiramdam na kasama na niya mula pa pagkabata, isang aninong laging nakabuntot kahit saan siya magpunta. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at mabilis na isinilid ang natitirang ensaymada pabalik sa supot, na para bang isa itong ebidensya ng isang karumal-dumal na krimen. Napayuko siya, pinipigilan ang luhang nagbabantang tumulo. Bakit kailangan nilang maging ganoon kalupit? Ano bang ginawa niya sa kanila? Bago pa man niya masagot ang sariling tanong, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Halos mapatalon siya sa gulat. Sa screen, umilaw ang isang pangalan na nagpadagdag sa bigat ng kanyang dibdib. Liam, sige. Nanginginig ang kamay ni Ara na sinagot ang tawag. Hello, sir, pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Umaasang hindi mahahalata ang panginginig nito. Eloy office. Now, utos ng malamig at walang emosyong boses mula sa kabilang linya. Walang please, walang pakiusap. Isang utos. At pagkatapos ang tunog ng pagbaba ng tawag. Bumilis ang tibok ng puso ni Ara. Mabilis niyang inayos ang sarili, pinunasan ang gilid ng kanyang bibig, at siniguradong walang ebidensya ng ensaymada. Isinukbit niya ang kanyang malaking bag, ang bag na laging laman ng kung ano-anong pagkain at kagamitan, at nagmamadaling lumabas ng pantry. Nag-iwas siya ng tingin kina Marco at Minda na nag-uusap pa rin sa di kalayuan. Pakiramdam niya, bawat hakbang niya ay sinusundan ng kanilang mga mapanghusgang mata. Ang paglalakad papunta sa opisina ni Liam De Villa ay parang paglalakad papunta sa bibitayan. Ang opisina nito ay nasa dulo ng pasilyo, malaki, malamig, at napapaligiran ng salamin na parang isang trono kung saan minamasdan niya ang kanyang buong kaharian. Kumatok si Ara ng 3 beses bago pumasok. Sir! Nakaupo si Liam sa kanyang malaking leather na silya, nakatalikod sa pinto at nakatingin sa malawak na tanawin ng Makati mula sa kanyang bintana. Dahan-dahan siyang umikot paharap. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit laging seryoso, laging may bakas ng pagkainis. Tumingin siya kay Ara mula ulo hanggang paa, isang tingin na masakit pa sa anumang salita. Hindi ito tingin ng pagnanasa o paghanga. Ito ay tingin ng isang taong sinusuri ang isang bagay, isang gamit, at hinahanapan ito ng depekto. Napalunok si Ara. Pinapatawag niyo raw po ako, sir. Kanselahin mo lahat ng meetings ko ngayong hapon, sabi ni Liam, habang tumatayo at inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Sasama ka sa akin. Saan po tayo pupunta, sir? Sa Paraiso Tower. Kailangan kong personal na makita ang seat bago ang board meeting bukas. Dalhin mo ang lahat ng files ng proyekto. Paraiso Tower. Ang luma at abandonadong gusali sa Ortigas na balak bilhin ng kumpanya para i-redevelop.
Ang pangalan nito ay kabaligtaran ng itsura. Luma, maalikabok, at ayon sa mga naririnig niya, medyo nakakatakot. At doon sila pupunta? Silang dalawa lang. Nanuyo ang lalamunan ni Ara. Okay po, sir. Ihahanda ko na po ang mga dokumento. Hindi. Ngayon na tayo aalis, sabi ni Liam, na parang ang ideya na maghintay pa ng ilang minuto ay isang malaking kasalanan. Kinuha niya ang kanyang susi ng kotse at naglakad palabas ng opisina, hindi man lang nilingon kung nakasunod ba si Ara o hindi. Walang nagawa si Ara kundi ang tumakbo pabalik sa kanyang mesa, isinilid ang makapal na folder ng I-Paraiso Project sa kanyang nag-uumapaw ng bag at halos takbuhin ang pasilyo para habulin ang mahahabang hakbang ng kanyang boss. Makalipas ang isang oras, nasa paanan na sila ng luma at matayog na Paraiso Tower. Ang elevator ay hindi gumagana. Mukhang aakyatin natin ito, sabi ni Liam, ang pagkainis ay malinaw na sa kanyang boses. Tumingin siya sa hagdanan na parang isang personal na kaaway. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ara. Muli ang tingin na iyon. Ang tingin na nagsasabing, kaya mo ba? Nagsimula silang umakyat. Si Liam, na sanay sa gisig, ay walang kahirap-hirap sa pag-akyat. Si Ara naman, sa ikalimang palapag pa lang ay ramdam na ang pagbigat ng kanyang mga binti at ang paghahabol ng kanyang hininga. Dala niya ang mabigat na bag at ang bawat hakbang ay isang pagsubok. Nang sa wakas ay marating nila ang rooftop, napasandal si Ara sa pader, pawis na pawis at hinihingal. Ang hangin sa itaas ay malakas, ngunit hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang katawan. Kung alam ko lang na ganito kakabagal, sana iniwan na lang kita sa baba, sabi ni Liam, habang nililibot ng tingin ang malawak na rooftop. Ang mga salitang iyon, kasunod ng narinig niya mula kay Marco, ay parang gatilyo. Isang bagay sa loob ni Ara ang napuno. Pagod na siyang laging yumuko, laging humingi ng paumanhin para sa kung sino siya. Pasensya na po, sir, sagot niya, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang tigas sa kanyang boses. Hindi po kasi kasing gaan ang dala ninyong cellphone ang dala kong mga dokumento ng proyekto ninyo. Natigilan si Liam. Lumingon siya kay Ara, bahagyang nanlaki ang mga mata sa gulat. Ito marahil ang unang pagkakataon na narinig niya itong sumagot ng ganito. Isang tensyon ang namuo sa pagitan nila, kasing bigat ng hanging humahampas sa kanilang mga mukha. Pababa na po ako para hintayin kayo sa kotse, sabi ni Ara, gustong-gusto nang makalayo sa presensya nito. Tumalikod siya at naglakad pabalik sa pinto ng hagdanan. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang sumara sa mabigat na pintong bakal. Kalabog. Ang tunog ay umalingaw sa buong rooftop, isang tunog na napakabigat at pinal. Sinundan ito ng isa pang tunog. Isang maliit, ngunit nakakakilabot na tunog. Silak. Ang tunog ng isang lumang trangka na kusang bumagsak sa pwesto. Mabilis na hinawakan ni Ara ang seradura at pinihit ito. Walang nangyari. Pinihit niya ulit, mas malakas ngayon, ginagamit ang bigat ng kanyang katawan. Ngunit ang pinto ay hindi gumalaw. Kahit 1 milimetro. Sir, sigaw niya, ang boses ay puno na ng panik. Sir Liam. Lumapit si Liam, ang pagkainis sa mukha ay napalitan ng pagtataka. Sinubukan niyang buksan ang pinto. Hinila. Tinulak. Kinadyot. Ngunit ang makapal na pintong bakal ay matatag na parang bato. Nanlaki ang mga mata ni Ara habang dahan-dahang napagtatanto ang kanilang sitwasyon. Tumingin siya sa paligid, sa walang katapusang tanawi ng mga gusali sa ibaba, sa malawak na kalangitan sa itaas. Walang ibang daan. Walang ibang lagusan. Nakatitig si Liam sa pinto, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Nang lumingon siya kay Ara, wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Napalitan iyon ng isang emosyon na ngayon lang nakita ni Ara sa kanya. Takot. Na-lock sila. Nasa ituktok sila ng isang abandonadong gusali, at walang sinuman sa buong mundo ang nakakaalam kung nasaan sila. Ang takot sa mga mata ni Arabella Reyes ang unang napansin ni Liam. Isang takot na mabilis na nahaluan ng pagkalito. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, ang nakikita ni Liam ay ang sarili niyang emosyon na nasasalamin sa mukha ng babae, isang malamig na pangamba na gumagapang pataas mula sa kanyang sikmura. Hindi. Hindi ito pwede. Ang paunang pagkabigla ay mabilis na nag-apoy at naging purong galit.
Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang mga labi habang buong lakas niyang sinipa ang pintong bakal. Ano to, isang uri ng kalokohan, sigaw niya, hindi sa kausap na babae, kundi sa hangin, sa gusali, sa buong sitwasyon. Muli niyang sinubukan ang seradura, pinihit-pihit ito ng buong puwersa hanggang sa manakit ang kanyang palad. Wala. Sinuntok niya ang pinto. Isang matigas na tunog ng bakal laban sa buto ang umalinggaw na sinundan ng matalas na kirot sa kanyang mga daliri. Hindi niya ito ininda. Ang mas matindi ay ang kirot ng pagkabigo at ang dahan-dahang pagkawala ng kontrol. Si Liam Sebastian de Villa, ang isihi na kayang paikutin ang mga board member sa kanyang palad, ay hindi kayang buksan ang isang stupido at kinakalawang na pinto. Kinapa niya ang kanyang bulsa at mabilis na kinuha ang kanyang state-of-the-art na cellphone. Ito ang kanyang sandata, ang kanyang koneksyon sa mundo. Ngunit nang tiningnan niya ang screen, isang salita ang sumalubong sa kanya, isang insulto sa kanyang kapangyarihan, ay signal. Impossible. Inangat niya ang cellphone sa ere, na para bang mas makakasagap ito ng signal kung mas malapit sa langit. Wala pa rin. Ang kanyang galit na walang mapagbuntunan ay naghanap ng target. At ang pinakamalapit na target ay ang babaeng nakatayo sa isang sulok, nakayakap sa kanyang sarili, ang mukha ay maputla sa takot. Ikaw, sabi ni Liam, ang boses ay mababa at puno ng akusasyon. Kasalanan mo to. Nakita niyang kumurap si Ara, na para bang hindi makapaniwala sa narinig. Pipo. Sir. Kung hindi ka lang sana nagmamarunong sumagot kanina, kung hindi ka lang sana nag-inarte at nagpa siyang bumaba, hindi sana tayo abuti ng ganito, bulyaw niya. Bakit? Dahil nasaktan ang feelings mo. Isang sekretarya na masyadong sensitibo. Ngayon tingnan mo kung nasaan tayo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na parang lason, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang kontrol sa pamamagitan ng paninisi. Inaasahan niyang yuyuko si Ara, iiyak, o hihingi ng tawad gaya ng dati. Ngunit hindi. Sa halip, nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang takot ay napalitan ng isang bagay na mas matatag. Itinuwid nito ang kanyang likod. Wala po akong kasalanan dito, sir, sagot ni Ara. Ang boses ay nanginginig ngunit may diin. Pareho po tayong na-lock. Hindi ko po sinadyang sumara ang pinto, at lalong hindi ko kasalanan na ang isang lumang gusali ay may sirang pinto. Natigilan si Liam. Hindi siya sanay na sinasagot. Lalo na ng isang empleyado na ang tanging trabaho ay ang sumunod sa kanya. Ang pagsuway nito ay nagdagdag lang ng gasolina sa apoy ng kanyang pagkainis. Wala kang kasalanan, sarkastiko niyang tanong. Sino ang nagreklamo sa pag-akyat? Sino ang nagdramang bababa na? Kung sumunod ka lang sana sa utos ko at nanatili sa tabi ko, baka pareho tayong nakababa na ngayon. At ano po ang gagawin ninyo kung nasa tabi ninyo ako, sir? Pipigilan ninyo po ang hangin sa pag-ihip. O sasabihan ninyo ang pinto na huwag sumara? Ang lohika sa tanong ni Ara ay parang isang sampal. Walang masagot si Liam. Walang saysay ang kanyang mga akusasyon at alam niya iyon. Ngunit ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi bahagi ng kanyang pagkatao. Kaya tumalikod na lang siya at lumayo, naglakad patungo sa kabilang dulo ng rooftop, upang ilayo ang sarili sa babaeng naganghamunin siya. Lumipas ang mga minuto na naging isang oras. Ang galit ni Liam ay dahan-dahang humupa, na parang isang apoy na naubusan ng panggatong. Ang pumalit dito ay isang mas malalim at mas nakakakilabot na pakiramdam, ang malamig na katotohanan. Pinanood niya ang araw na dahan-dahang lumubog sa abot tanaw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, rosas, at lila, isang napakagandang tanawin na sa ibang pagkakataon ay hahangaan niya. Ngunit ngayon, ang bawat pagbaba ng araw ay parang isang pagbilang pababa tungo sa isang bagay na madilim at hindi tiyak. Nagsimulang umilaw ang mga gusali sa paligid, isa-isa, na parang mga bituin na gawa ng tao. Ang ingay ng trapiko mula sa ibaba ay isang malabong ugong, isang paalala ng mundong patuloy na umiikot nang wala sila. Nasa ibabaw sila ng lahat, ngunit mas hiwalay kaysa dati. Napatingala siya sa langit na unti-unting nilalamon ng dilim. Sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, naramdaman ni Liam de Villa ang pakiramdam na hindi niya kontrolado ang lahat. Narito siya, walang kapangyarihan, walang koneksyon, walang solusyon. Naalala niya ang board meeting kinabukasan. Ang pinakamalaking proyekto ng kanyang karera. Ang kanyang reputasyon.
Lahat ng iyon ay parang isang malayong panaginip na ngayon. Ang tanging totoo ay ang matigas at malamig na semento sa ilalim ng kanyang sapatos, ang lumalamig na hangin na tumatago sa kanyang damit, at ang babaeng tahimik na nakaupo sa isang sulok. Isang katahimikang nakakabingi ang namayani sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin at ang malayong ugong ng syudad. Nawala na ang kanyang galit. Ang natira ay ang simula ng pangamba, isang maliit na butil ng takot na nagsisimulang lumaki sa kanyang dibdib. Gutom. Uhaw. Lamig. Mga pangunahing pangangailangan ng tao na matagal na niyang binaliwala dahil sa kanyang komportabling buhay. Napabuntong hininga siya, ang kanyang pagmamataas ay nababakbak sa bawat segundong lumilipas. Tumingin siya sa direksyon ni Ara. Nakaupo ito, yakap-yakap ang malaki nitong bag na para bang iyon ang tanging kakampi niya sa mundo. Sa dilim, bahagya na lang niyang maaninag ang mukha nito. Nang bigla, may narinig siyang kaluskos. Nakita niyang may kinukuha si Ara mula sa loob ng kanyang bag-una, isang bote ng mineral water. Pagkatapos, isang pamilyar na pakete ng biskwit. Inilapag nito ang mga iyon sa semento sa pagitan nila. Hindi nagsalita si Ara. Inusod lang niya ang bote ng tubig at ang pakete ng biskwit palapit sa kanya. Isang simpleng alok. Walang salita, walang paghusga. Tinitigan ni Liam ang mga ito. Ang plastik na bote ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang pakete ng biskwit ay parang isang kayamanan. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang pag-atungan ng kanyang tiyan. Ang kanyang pride, ang kanyang pagkadivilya, ay sumisigaw na huwag itong tanggapin. Huwag siyang magpakita ng kahinaan, lalo na sa harap ng babaeng ito. Ngunit ang kanyang katawan ay may sariling isip. Isang malakas, kahiya-hiya, at hindi mapigilang tunog ang kumawala mula sa kanyang tiyan. Ruviales. Umalingaw ito sa katahimikan ng gabi, isang malinaw at hindi maikakailang testimonya ng kanyang pangangailangan. Nanigas si Liam. Sa ilalim ng dilim, naramdaman niyang namula ang kanyang mukha, isang pakiramdam ng kahihiyan na mas matindi pa sa galit na naramdaman niya kanina. Ang tunog ng kumakalam na sikmura ni Sir Liam ay mas malakas pa sa anumang salitang namagitan sa kanila buong araw. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, kitang-kita ni Ara ang pagkunot ng noo nito at ang pamumula ng mga tainga. Kung nasa ibang sitwasyon lang sila, baka natawa pa siya. Ngunit ngayon, ang tanging naramdaman niya ay isang kakaibang klase ng awa. Sa kabila ng mamahaling damit, ng perpektong buhok, at ng otoridad na bumabalot sa pagkatao nito, si Liam de Villa ay isa lang din palang tao. Nagugutom. Nauuhaw. Natatakot. Hindi siya nagsalita. Alam niyang anumang sabihin niya ay magiging parang insulto sa naghihingalong pride ng kanyang boss. Dahan-dahan na lang niyang binuksan ang pakete ng biskwit, ang kaluskos ng plastik ay tila napakalakas sa katahimikan ng gabi. Kumuha siya ng isa at kinagat ito, nagkukunwaring abala at hindi napapansin ang panloob na digmaan na nagaganap sa mukha ni Liam. Ilang sandali pa, nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang paggalaw nito. Dahan-dahan, na parang bawat galaw ay pinag-isipang mabuti, umusog ito palapit. Kinuha nito ang bote ng tubig, uminom ng ilang malalaking lagok, at pagkatapos, na maihalatang pag-aatubili, ay kumuha ng isang pirasong biskwit. Umupo ito nang may distansya pa rin, ngunit hindi na kasing layo ng kanina. Kumagat ito sa biskwit, ninuya ito ng dahan-dahan, ang tingin ay nakatuon sa malayong tanawin ng mga ilaw ng syudad. Walang nagsasalita. Isang hindi opisyal na tigil putukan ang namayani sa pagitan nila, dala ng 2 pirasong biskwit at isang bote ng tubig. Lagi ka bang may dalang ganito karaming pagkain sa bag mo? Nagulat si Ara sa biglaang tanong. Ito ang unang pagkakataon na kinausap siya ni Liam sa tono na hindi nag-uutos o naninisi. May bahid ng purong kuryosidad sa boses nito. Opo, sir, sagot niya, medyo nahihiya. Nakasanayan na po. Mahirap na po ang magutom sa gitna ng traffic. Isang dahilan na kalahating totoo. Ang tunay na dahilan ay mas malalim, isang bagay na hindi niya kayang ipaliwanag sa lalaking ito. Tumango lang si Liam na para bang iniintindi ang sinabi niya. Muli silang binalot ng katahimikan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito kasing bigat ng kanina. Ang bawat isa ay abala sa pagkain ng tig-isang pirasong biskwit, na parang isang sagradong ritual. Bakit mo gustong bilhin ang gusaling ito, sir?
biglang lumabas sa bibig ni Ara. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya para magtanong. Siguro dahil sa dilim. O siguro dahil sa sitwasyon nila, ang mga titulo at posisyon ay tila nawalan na ng saysay. Sila ay dalawang taong natrap, wala nang iba. Nakita niyang lumingon si Liam sa kanya, nagulat. Ngunit sa halip na magalit, nakita ni Ara ang pagbabago sa ekspresyon nito. Nawala ang pagiging si. Ang nakita niya ay isang lalaking pinag-iisipan ang isang bagay na malapit sa kanyang puso. Tingnan mo ang mga linya, sabi ni Liam, ang boses ay mas mahina na ngayon. Itinuro niya ang mga haligi at ang balangkas ng rooftop. Architecture from the Pitompuse. Malinis. Matibay. Hindi tulad ng mga bagong gusali ngayon na puro salamin at bakal lang. May buto ito, Ara. May kaluluwa. Sayang kung pababayaan lang itong mabulok. Napatingin si Ara sa itinuturo ng boss. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang gusali hindi bilang isang luma at nakakatakot na lugar, kundi sa paraan ng pagkakita ni Liam dito. May isang kislap sa mga mata nito, isang kislap ng tunay na pasyon na hindi niya pa nakikita dati. Ang lalaking laging pinag-uusapan ay mga numero at kita, ngayon ay nagsasalita tungkol sa kaluluwa ng isang gusali. Gusto kong i-preserve ang facade nito, ang original structure, pagpapatuloy ni Liam, na para bang nakalimutan na niya kung sino ang kausap. Pero sa loob, gagawin nating modern, state-of-the-art, isang kombinasyon ng luma at bago. Isang testamento na ang nakaraan at ang hinaharap ay pwedeng magsama. Napangiti si Ara. Maganda po iyon, sir. Ang ngiti niya ay tila nagpabalik kay Liam sa kasalukuyan. Bigla itong tumikhim at tumingin sa malayo, na para bang nahiya sa kanyang bigla ang pagiging bukas. It's just business, sabi niya, pilit ibinabalik ang malamig na tono. Ngunit huli na. Nakita na ni Ara ang isang bahagi niya na hindi pa niya naipapakita sa opisina. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayan ang dahan-dahang pag-ipon ng maitim na ulap sa kalangitan. Ang hangin ay biglang lumakas at lumamig. At pagkatapos, isang patak ng ulan ang tumama sa noo ni Ara. Sinundan pa ng isa at isa pa. Sa loob lang ng ilang segundo, ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Saan tayo sisilong? Sigaw ni Ara sa gitna ng lumalakas na hangin at ulan. Mabilis na nilibot ni Liam ang paningin. May isang maliit na bahagi sa rooftop na may bubong, isang kubol na marahil ay nagsilbing takip sa makina ng elevator noon. Mabilis silang tumakbo patungo roon. Hindi ito kalakihan. Sapat lang para sa dalawang tao kung magdidikit sila. Ang bubong ay tumutulo sa ilang bahagi, ngunit mas mabuti na ito kaysa direktang mabasa sa ulan. Ang malakas na hangin ay nagdadala pa rin ng malamig na ambon sa loob, ngunit mayroon na silang kahit kaunting proteksyon. Napilitan silang umupo ng magkatabi, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Ang damit nilang pareho ay basang-basa na. Naramdaman ni Ara ang ginaw na gumagapang sa kanyang mga buto. Nanginginig ang kanyang mga ngipin. Tumingin siya kay Liam. Nakaupo ito sa tabi niya, nakatingin sa malakas na buhos ng ulan, ang mukha ay seryoso. Ngunit sa gitna ng malakas na kulog, nakita ni Ara ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Ginaw na ginaw din ito. Walang pag-aalinlangan. Walang pag-iisip. Isang bagay sa loob niya ang nag-utos sa kanya na kumilos. Isang simpleng pag-aalala para sa kapwa-tao. Hinubad niya ang kanyang makapal na cotton cardigan, na medyo basa sa labas ngunit tuyo pa sa loob. Bago pa man makapag-react si Liam, inilagay niya ito sa mga balikat nito. Ara, anong ginagawa mo? Tanong ni Liam, ang boses ay puno ng pagtataka. Mas kailangan niyo po yan, sir, sabi ni Ara, umiiwas ng tingin. Ako po sanay na ako sa lamig. Isang kasinungalingan pero hindi niya iyon ipapahalata. Nanatiling tahimik si Liam. Naramdaman ni Ara ang init ng katawan nito sa tabi niya. Naramdaman niya ang bigat ng kardigan sa mga balikat nito. Hindi ito tinanggal ni Liam. Sa halip, naramdaman ni Ara na bahagya nitong inayos ang kardigan para takpan din ang isang bahagi ng kanyang likod. Isang kidlat ang gumuhit sa madilim na langit na sinundan ng isang malakas na kulog. Sa sandaling liwanag na iyon, nakita ni Ara ang mukha ni Liam na nakatingin sa kanya. Wala na ang pagkainis, wala na ang pagiging arogante.
Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na bago, isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Pagkalito, pasasalamat, at marahil, isang maliit na butil ng respeto. At sa ilalim ng tumutulong bubong, sa gitna ng malakas na bagyo, dalawang taong magkaiba ang mundo ang nakahanap ng kapiraso ng init sa isa't isa. Ang kardigan ni Ara ay may amoy na hindi pamilyar kay Liam. Hindi ito amoy ng mamahaling pabango na sanay niyang naaamoy sa mga babaeng nakakasalamuha niya. Ito ay may amoy ng sabong panlaba at ng ensaymada. Isang simpleng amoy, isang amoy bahay, na sa gitna ng lamig at panganib ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam ng kapanatagan. Hindi niya ito tinanggal. Ang pagtanggi sa alok nito ay parang isang kalupitan na kahit siya ay hindi kayang gawin sa sitwasyong ito. Ang isang bahagi niya ay gustong magalit sa sarili, ang amo, ang tumatanggap ng tulong mula sa kanyang sekretarya. Ngunit ang mas malaking bahagi niya, ang bahaging nanginginig sa ginaw, ay nagpapasalamat. Humina na ang ulan at naging mahinang ambon na lang, ngunit ang lamig na iniwan nito ay mas matindi. Ang basang damit na nakadikit sa kanyang balat ay parang yelo. Nagsimula siyang makaramdam ng panginginig na hindi na niya makontrol. Ang kanyang ulo ay nagsimulang kumirot, isang mabigat na sakit na unti-unting lumalala. Okay lang po kayo, sir, narinig niyang tanong ni Ara, ang boses ay puno ng pag-aalala. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang lumabas lang sa kanyang bibig ay isang mahinang ubo. Isang ubo na nag-umpisa sa kanyang lalamunan at umabot hanggang sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang biglaang pag-init ng kanyang katawan, isang init na hindi normal. Sir, ang init ninyo, sabi ni Ara, at naramdaman ni Liam ang pagdantay ng likod ng palad nito sa kanyang noo. Ang kamay nito, kahit malamig, ay parang yelo kumpara sa nag-aapoy niyang balat. Nilalagnat kayo. Sinubukan niyang itanggi, ngunit ang isa pang bugso ng panginginig ay nagpahayag ng katotohanan. Ang kanyang mga buto ay parang binabali sa sakit. Ang paningin niya ay nagsimulang manlabo. Dahan-dahan, ang matibay na pader na binuo niya sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang gumuho. Kailangan ninyong humiga, sir, sabi ni Ara. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin, na parang isang nurse na kumakausap sa isang pasyente. Saan, usan ni Liam, ang boses ay paos. Mabilis na kumilos si Ara. Inilatag nito ang sariling malaking bag sa semento para magsilbing unan. Maingat siyang inalalaya nito pahiga. Ang amoy ng katad ng bag ay nahaluan ng pamilyar na amoy ng pagkain. Sa ibang pagkakataon, maiinis siya. Ngunit ngayon, ang pag-aalaga nito ay ang tanging bagay na totoo. Pinahiga siya nito sa isang bahagi ng sahig na hindi masyadong nabasa. Muli itong kumuha ng isang bote ng tubig mula sa mahiwaga nitong bag at isang malinis na panyo. Binasa nito ang panyo at dahan-dahang idinampi sa kanyang noo, sa kanyang mga pisngi at sa kanyang liig. Ang bawat dampi ay nagbibigay ng kaunting ginhawa sa nag-aapoy niyang balat. Ang isip ni Liam ay nagsimulang maglakbay. Ang mga ilaw ng syudad sa malayo ay nagsimulang maghalo-halo, nagiging mga bilog ng malabong liwanag. Ang mukha ni Ara, na nakayuko sa kanya, ay nagiging malinaw at pagkatapos ay lumalabo. Sa gitna ng kanyang lagnat, ang mga pader ng kanyang depensa ay tuluyang bumagsak. Bigla, ang mukha ni Ara ay naging mukha ni Sofia, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng sumira sa kanyang tiwala. Sofia D. Bulong niya, ang boses ay basag. Ang sakit ng lagnat ay nahaluan ng sakit ng nakaraan. Bakit? Nakita niya ang pagkalito sa mukha ni Ara, ngunit sa isip niya, si Sofia ang kaharap niya. Ang alaala ng pagtataksil, ang kahihiyan, ang sakit, lahat ay bumalik na parang isang alon. Hinawakan niya ang kamay ni Ara, isang mahigpit na hawak ng isang taong nalulunod. Huwag mo akong iwan. Pagmamakaawa niya, ang mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kanyang dibdib ay biglang nakawala. Huwag mo akong iwan mag-isa. Naramdaman niya ang paghaplos ng isa pang kamay ni Ara sa kanyang buhok. Isang haplos na puno ng pag-unawa, hindi paghusga. Hindi po ako aalis, sir, narinig niyang sabi nito. Nandito lang po ako. Ang boses nito ay kalmado at malumanay, isang angkla sa gitna ng nagwawalang bahala niyang isipan. Dahan-dahan, ang imahe ni Sofia ay naglaho, at ang bumalik ay ang nag-aalalang mukha ni Ara. Ang kanyang sekretarya. Ang babaeng tinawag niyang balyena. Ang babaeng sinisi niya kanina lang. At ngayon, siya ang tanging taong nag-aalaga sa kanya.
Isang matinding kahihiyan ang pumalit sa kanyang pagkalito. Pinilit niyang bumangon, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Salamat, usal niya, ang salita ay halos hindi marinig sa ihip ng hangin. Ngunit alam niyang narinig ito ni Ara. Nakita niya ito sa mga mata nito. Muling nagkalikot si Ara sa kanyang bag sa pagkakataong ito, ang narinig niya ay ang kalansing ng isang pakete ng gamot. May dala po akong gamot para sa lagnat, sabi nito, isang sinag ng pag-asa sa boses nito. Lagi po akong may dala para sa nanay ko. Maingat siyang inalalaya nitong umupo. Ibinigay nito sa kanya ang tableta at ang bote ng tubig. Nanginginig ang kamay ni Liam habang inaabot ang mga ito. Ang pag-inom ng gamot, isang simpleng gawain, ay naging isang napakahirap na pagsubok. Ngunit nagawa niya. Pagkatapos niyang uminom, muli siyang humiga. Ang epekto ng gamot at ang matinding pagod ay nagsimulang maghatid sa kanya sa isang mabigat na antok. Bago siya tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman niyang muling inayos ni Ara ang basang panyo sa kanyang noo. Sa huling sandali ng kanyang kamalayan, isang tanong ang pumasok sa isip ni Liam. Sino ba talaga ang babaeng ito? Hindi siya isang sekretarya lang. Hindi siya isang timbang o isang sukat. Siya ay lakas. Siya ay pag-aalaga. At sa gabing iyon, sa ibabaw ng isang abandonadong gusali, siya ang kanyang kaligtasan. Nang maramdaman niyang unti-unti na siyang dinadala ng antok, isang huling imahe ang pumasok sa isip niya, ang mga mata ni Ara, puno ng pag-aalala, sa ilalim ng mga bituin. At bago siya tuluyang nawalan ng malay, isang huling salita ang nabuo sa kanyang isipan, isang salitang hindi niya akalaing iisipin niya para sa babaeng ito. Salamat! Tuluyan na siyang nilamon ng lagnat at ng dilim. Pinagmasdan ni Ara si Sir Liam habang ito ay mahimbing na natutulog. Ang araw ay nagsisimula ng sumikat, nagpipinta ng kulay rosas at ginto sa kalangitan ng Maynila. Ang bagyo ay lumipas na, at ang tanging naiwan ay ang malamig na hangin at ang basang semento. Magdamag siyang gising, binabantayan ang paghinga nito, pinapalitan ang basang panyo sa noo nito sa tuwing init itong muli. Pagod na pagod siya. Ang katawan niya ay nananakit dahil sa ginaw, lalo na't ang tanging pangontra niya sa lamig, ang kanyang paboritong kardigan, ay nakabalot ngayon sa katawan ng kanyang amo. Ngunit sa kabila ng pagod, may isang pakiramdam ng kapayapaan sa kanyang puso. Ang pag-aalaga sa isang taong nangangailangan, kahit pa ito ang taong madalas na dahilan ng kanyang pagkatakot, ay nagbigay sa kanya ng isang kakaibang uri ng lakas. Naalala niya ang mga salitang ibinulong nito sa gitna ng lagnat. Sofia! Huwag mo akong iwan. Sino si Sofia? At bakit ang isang lalaking kasing tigas at kasing yabang ni Liam de Villa ay magmamakaawa ng ganoon na parang isang batang takot na takot maiwan? Ang anino ng babaeng iyon ay tila nagbigay ng paliwanag sa maraming bagay, sa pader na binuo ni Liam sa paligid nito, sa lamig ng kanyang mga mata, sa kawalan niya ng tiwala sa mga tao. Mga ilang sandali pa, nakita niyang gumalaw si Liam. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata, kumukurap-kurap laban sa liwanag ng umaga. Ang unang nakita nito ay siya. Nakaupo. Nagbabantay. Nakita ni Ara ang pagkalito sa mga mata nito, na mabilis na napalitan ng alaala, at pagkatapos ay ng isang matinding hiya. Sinubukan nitong bumangon, ngunit halatang nanghihina pa rin ito. Napansin nito ang kardigan na nakapatong sa kanya, at lalong namula ang mukha nito. Ara, di. Usa nito, ang boses ay paos at mahina. Hindi siya sumagot. Hinintay lang niya kung ano ang susunod nitong sasabihin. Umupo si Liam ng maingat, nakasandal sa pader. Yumuko ito, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang hambog na isihi na kilala niya ay biglang nawala. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking mukhang naliligaw at puno ng pagsisisi. I'm sorry, sabi nito, ang boses ay halos pabulong. Itinaas nito ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Ara. I'm sorry, Ara. Sa lahat ng sinabi ko. Kahapon at sa lahat ng araw bago pa iyon. Walang karapatan ang sinuman na pagsalitaan ka ng ganoon. Lalo na ako. Ang paghingi nito ng tawad ay hindi pilit. Ito ay totoo. Ramdam ni Ara ang bigat at ang katapatan sa bawat salita. Isang bagay sa loob niya na matagal nang nasasaktan ay nagsimulang humilom. Hindi niya sinabing, okay lang po, dahil hindi naman talaga iyon okay.
Sa halip, dahan-dahan lang siyang tumango, isang tahimik na pagtanggap sa kanyang paumanhin. Isang mahabang katahimikan ang namayani. Ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin. Nagsalita ako kagabi, di ba? Tanong ni Liam, ang tingin ay nasa malayo. Habang nilalagnat ako. Binanggit niyo po ang pangalang Sofia, sagot ni Ara ng marahan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Sofia, inulit niya ang pangalan na parang isang sumpa. Ang anino ng nakaraan. Huminga siya ng malalim na para bang nag-ipon ng lakas. At pagkatapos, nagsimula siyang magkwento. Ang boses niya ay walang emosyon sa simula, na parang nagbabasa ng isang business report. Ngunit habang tumatagal, naramdaman ni Ara ang sakit sa likod ng bawat salita. Ikinuwento niya ang tungkol kay Sofia, isang sikat na modelo, ang babaeng akala niya ay perpekto. Maganda, matalino, galing sa isang kilalang pamilya, ang perpektong partner para sa isang CEO na katulad niya. Ikinuwento niya ang engranding engagement party, ang mga litrato sa mga magasin, ang kinabukasang binuo niya sa kanyang isipan. At ikinuwento niya ang pagtataksil. Isang linggo bago ang kasal, nalaman niyang may relasyon si Sofia sa isa sa mga pinakamalaki niyang karibal sa negosyo. Hindi lang siya iniwan nito, ipinagpalit siya nito sa isang paraan na ipahiya siya sa buong mundo ng korporasyon. Naging katatawanan siya. Ang isisi na niloko. Mula noon, sabi ni Liam, ang boses ay basag na ngayon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magiging tanga ulit. Bumuo ako ng mga pader. Ang tiwala ay naging isang luho na hindi ko kayang ibigay. Mas madaling maging malamig at malupit kaysa maging mahina at masaktan ulit. Mas madaling husgahan ang mga tao base sa nakikita mo sa labas, dahil iyon ang hindi pwedeng magsinungaling. Ngayon, naiintindihan na ni Ara ang lahat. Ang bawat masakit na salita, ang bawat mapanghusgang tingin, lahat ay galing sa isang lalaking takot masaktan. Ang galit na naramdaman niya para dito ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na pag-unawa. Ang kaharap niya ay hindi isang halimaw. Siya ay isang taong sugatan. Naramdaman ni Ara ang titig ni Liam sa kanya. At ako ginawa kong target ang kahinaan mo para pagtakpan ang sa akin, pag-amin ito. At para doon, Ara, habang buhay akong hihingi ng tawad. Naantig si Ara sa katapatan nito. Ang pagbubukas ng kanyang puso ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na buksan din ang sa kanya. Upang iparamdam dito na hindi ito nag-iisa sa pagkakaroon ng mga lihim at pangarap na nawala. Ang pagkain sa bag ko, Sir D. Simula niya at napatingin si Liam sa kanya. Hindi lang po yan dahil sa traffic. Huminga siya ng malalim. Ang tatay ko po, panadero siya. Maliit lang ang panaderya namin sa probinsya, pero iyon ang mundo niya. Pangarap namin na balang araw, magtatayo kami ng sarili naming backshop dito sa Maynila. Ako po ang gagawa ng mga cake at pastries, siya ang sa tinapay. Ara Sweet Haven, iyon daw po ang ipapangalan namin. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pero nagkasakit po siya. Naubos ang lahat ng ipon namin. Nang mamatay po siya, nag-iwan siya ng malaking utang. Kinailangan kong isara ang panaderya at humanap ng trabaho na mas stable para suportahan ang nanay ko. Ang pagiging sekretarya ito ang pinakapraktikal na paraan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Kaya lagi po akong may dalang pagkain. Lalo na yung mga matatamis. Para ko na rin kasama si tatay. Isang paalala ng pangarap na kinailangan kong iwan. Nagkaroon ng katahimikan pagkatapos ng kanyang kwento. Isang katahimikan na puno ng mga hindi sinasabing emosyon. Pareho silang may mga pangarap na nawasak, mga pusong nasugatan. Hindi na sila amo at empleyado. Sila ay dalawang kaluluwa na nakakita ng mga peklat ng isa't isa sa ilalim ng umagang iyon. Tinitigan siya ni Liam, isang titig na hindi niya pa nakikita dati. Puno ito ng paggalang, ng paghanga, at ng isang bagay na mas malalim pa. Ang tingin nito ay hindi na nakatuon sa kanyang timbang o sa kanyang anyo. Tila nakikita nito ang kanyang kaluluwa. Isang pagkakamali ng mundo na ang isang tulad mo ay naging sekretarya lang, Ara. Ang mga salita ay tumagos sa puso ni Ara, mas matamis pa sa anumang ensaymadang natikman niya. Pakiramdam niya ay huminto ang pagtibok ng kanyang puso sa isang segundo at pagkatapos ay bumilis ito ng todo-todo. Sa unang pagkakataon, may isang taong nakakita sa kanya, ang totoong siya,
sa likod ng lahat ng kanyang takot at pag-aalinlangan. At ang taong iyon ay ang taong hindi niya inaasahan. Ang mga salitang sinabi ni Liam ay nanatiling nakalutang sa hangin sa pagitan nila, mas mabigat pa kaysa sa katahimikan na sumunod dito. Isang pagkakamali ng mundo na ang isang tulad mo ay naging sekretarya lang, Ara. Sinabi niya iyon at ang bawat salita ay totoo. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Arabella Reyes hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang taong may pangarap na sinira, may tapang na hindi nakikita, at may pusong mas malaki pa sa anumang gusaling kaya niyang bilhin. Ang lagnat niya ay humupa na, salamat sa gamot at sa pag-aalaga ni Ara. Ang sakit ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang kalinawan ng isip. Ang utak niya, na pansamantalang pinahinga ng sakit, ay nagsimula ng gumana muli. At sa paggana nito, nagsimula itong suriin ang bawat detalye ng kanilang sitwasyon, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang si. Una, ang pinto. Tumatak sa kanyang isipan ang tunog nito. Ang malakas na kalabog ng pagsara dahil sa hangin ay normal. Ngunit ang sumunod na tunog ang maliit, ngunit malinaw na silak, hindi iyon tunog ng isang pintong sumara lang. Iyon ay tunog ng isang mekanismo. Isang trangka. Isang kandado. Paano maglolok ang isang lumang pinto ng kusa? Impossible. Ang mga lumang kandado ay kailangang pihitin o itulak. Hindi sila kusang bumabagsak sa pwesto. Isang anomalya. At sa mundo ni Liam de Villa, ang mga anomalya ay kailangang imbestigahan. Sandali lang, sabi niya kay Ara, ang boses niya ay may bagong diin. Tumayo siya, medyo napainda pa sa pananakit ng kanyang mga kasukasuan, at naglakad pabalik sa kinatatakutan nilang pintong bakal. Sir, anong ginagawa ninyo? Tanong ni Ara, sumusunod sa kanya. Hindi siya sumagot. Lumuhod siya sa harap ng pinto, hindi na inaalintana ang mamasa-masang semento. Pinagmasdan niya ang seradura, ang kinakalawang na metal, ang puwang sa pagitan ng pinto at ng hamba nito. Ang mga mata niya, nasanay sa pagbabasa ng maliliit na letra sa mga kontrata, ay hinanap ang anumang hindi tama. Mayroon ka bang paperclip? O kahit anong manipis na metal, tanong niya, hindi inaalis ang tingin sa pinto. Nag-alinlangan si Ara, ngunit naghalungkat pa rin sa kanyang bag, meron po akong hairpin. Perfect. Kinuha niya ang manipis na piraso ng metal mula kay Ara. Dahan-dahan, na may ingat ng isang surgeon, isinuksok niya ang dulo ng hairpin sa siwang ng kandado. Kinapa niya ang loob, naramdaman ang mga piyesa, ang trangka, ang mekanismo. At doon niya nahanap. May mga gasgas. Mga bagong gasgas sa loob ng kandado, mga marka na hindi gawa ng kalumaan o kalawang. Sariwa ang mga ito, mga maliliit na guhit sa metal na nagsasabing may nagpilit na galawin ito mula sa labas. At pagkatapos, naramdaman ng dulo ng hairpin ang isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang maliit, matigas na piraso ng metal, isang shim, na maingat na isiniksik sa mekanismo para hindi na ito maurong kapag sumara. Isang piraso ng metal na sinadyang ilagay doon. Nanayo ang balahibo ni Liam. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang gulugod, mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng bagyo kagabi. Dahan-dahan niyang inilabas ang hairpin at tumayo. Tinitigan niya ang pinto, hindi na bilang isang aksidente, kundi bilang isang ebidensya. Ang utak niya ay nagsimulang magproseso ng impormasyon na parang isang high-speed computer. Fact 1, sabotahe. Ang pinto ay hindi aksidenteng nagsara. Ito ay sinadyang itrap sila. Fact 2, timing. Nangyari ito isang araw bago ang pinakamahalagang board meeting ng De Villa Prime Holdings. Ang meeting kung saan ay dedepensa niya ang multibilyong pisong Paraiso Tower Project. Fact 3, ang biktima. Siya. Si Liam De Villa. Kung mawawala siya sa meeting, ang proyekto ay babagsak. Ang kanyang kredibilidad bilang CEO ay madudurog. At ang huling tanong, fee bono. Sino ang makikinabang? Isang pangalan lang ang lumitaw sa kanyang isipan. Isang pangalan na may motibo, may access sa kanyang schedule, at may sapat na kasamaan para gawin ito. Marco Imperial. Ang kanyang sariling pinsan. Ang taong kanina lang ay narinig ni Ara na tinatawag siyang Ibalyena. Ang taong laging naiinggit sa kanyang posisyon. Ang taong laging naghahanap ng paraan para pabagsakin siya. Biglang nag-ugnay ang lahat. Ang pagtawag ni Marco kay Ara.
Ang pagpili sa Paraiso Tower para sa site visit, isang lugar na alam ni Marco na abandonado. Ang aksidente. Ito ay isang perpektong plano. Isang plano para alisin siya sa eksena nang hindi nag-iiwan ng bakas. Halos perpekto. Hindi lang inaasahan ni Marco na kasama niya si Ara. Ang galit na naramdaman ni Liam ay iba sa galit na naramdaman niya para kay Sofia. Ang galit kay Sofia ay mainit at personal, galing sa isang pusong sinugatan. Ang galit na ito ay malamig. Kalkulado. Nakamamatay. Ito ay galit ng isang hari na nalamang may ahas sa loob ng kanyang palasyo. Dahan-dahan siyang lumingon paharap kay Ara. Nakita ni Ara ang pagbabago sa kanyang mukha. Nawala na ang bakas ng pasasalamat at pagiging bukas. Ang bumalik ay ang sihi, ngunit mas matalim, mas mapanganib. Ang mga mata niya ay hindi na malamig lang, ang mga ito ay parang yelo na kayang sumunog. Sir! Anong nakita ninyo? Tanong ni Ara, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nakaramdam siya ng bagong uri ng takot, hindi takot sa sitwasyon, kundi takot sa ekspresyon sa mukha ni Liam. Naglakad si Liam palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang buong paligid ay tila huminto sa pag-ikot. Huminto siya sa mismong harap ni Ara, ang mga mata niya ay nakatitig sa kanya, puno ng isang nakakakilabot na katiyakan. Hindi ito aksidente, Ara, sabi niya, ang boses ay mababa, kalmado, ngunit puno ng lason. Ang bawat salita ay binitiwan na parang isang hatol. Sinadya ito. Tumingin siya sa pinto at pagkatapos ay bumalik kay Ara, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na apoy. May nagkulong sa atin dito. Ang mga salita ni Sir Liam ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng takot na mas malaki pa kaysa sa naramdaman ni Ara nang una silang malok. May nagkulong sa atin dito. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang katotohanan. Isang katotohanang nagpabago sa lahat. Ang kanilang sitwasyon ay hindi na isang malungkot na aksidente, ito ay isang malupit na krimen. Hindi sila biktima ng kamalasan, kundi target ng isang taong may masamang intensyon. Ang pagka-realize na ito ay nagpadala ng isang bagong klase ng kilabot sa kanyang buong katawan. Hindi na lang ang gutom at lamig ang kanilang kalaban. May tao sa labas na gustong mapahamak sila. Sino po? Nanginginig niyang tanong, kahit na may isang bahagi sa kanya na ayaw malaman ang sagot. Tumingin si Liam sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Ara ang pangalan bago pa man ito sabihin. Kanina, sa pantry, sabi